Sakay muna tayo sa tricycle. Nininaw. Yung masipag na ninang. Ihiram muna po tayo ng motor niya dahil wala pa tayo ang motor. Nakasakay dito sa wheels ni Nina. Nakakaintay nga yan. Salamat po. Maraming salamat po kay Ate Chingay ng Lola Anins para sa biyahe nito. Let's go! Second stop naman natin po ay syempre helmet para safe po tayo. Bale, manghihiram lang po tayo ng helmet. Hindi ko pa alam. Actually, wala akong ruta ngayon. Wala akong itinerary. Bahala na kung saan tayo mapapadpad. So ito po yung Lumambayan Bridge. Yan. Medyo mataas yung tubig ngayon pero alam ko hindi pa ito yung pinakamataas nito. Muntik na, wala palang hagdan doon. Try natin bumaba. Dito po sa side na to yung ilog. Then dito naman may mga palaisdaan. Ito po yung ilalim ng tulay. Minsan may mga tumatalon dyan ng mga bata pag mataas ang tubig. Okay, diretso na tayo ng biyahe. Init. Ito yung pangalawang tulay dito sa Lumambayan. Pumapasok naman po tayo sa Barangay Ginhawa. Dito sunod-sunod yung mga resort. Yung kanina BCS Resort, tapos Elocandia Beach Resort, Playa de Analiza. May swimming pool sila dyan. Cozy Cabin Resort. Mag-open pa lang yan pero ganda niyan. Adriano Beach Resort, tapos La Costa. Itong park na to ay Barangay Pilina. And of course, ang sikat na Sunrise Beach Resort. Bukod sa mga hilera ng mga beach resorts, marami din po ditong pagawaan ng mga furnitures. Hindi na siguro tayo bababa. Ikot lang. So yun, tanaw dito yung Magdalena Beach Resort. Actually, nung mga bata pa kami, pag pupunta ka sa Magdalena, dito ka talaga bababa. Tapos naglakad ka dyan sa buhanginan ng beach resort. Numinto muna po tayo dito sa may Barandilla. Medyo makapal na yung mga halaman kaya hindi na masyadong makita yung view, pero check nyo pa rin. So ayan po, medyo makapal yung mga damo na, mga puno, kaya hindi na makita yung view sa baba. Ang Barangay Banilad po ang isa sa ating mga banner tourism destinations dito sa Pinamalayan. Diretso po ang ating trip. Woke up on a Tuesday, the sky was gray, but inside my heart sunshine all the way. Got my favorite trainers laced up tight. Yan, ito po yung medyo mataas na kalsada na papasok ng Ranzo. Kaya dapat doble ingat dito. Huwag masyadong magmadali. Takbong pogi lang.
ito yung papuntang ano po, Simborio. Nandito po tayo ngayon sa Simborio. So ang isa sa mga sityo ng Banilad, hindi namin ito madalas ipapakita sa inyo, pero ganito po ang itsura ng Simborio. Dito naman po, imbis na puro yung buhangin, malalaking bato ang texture ng beachfront ng Simborio, pero ang tubig naman, grabe, sobrang linaw. Yun o, kitang kita nyo yung ilalim. Pagkatapos po ng Simborio, papasok naman kayo dito sa Barangay Ranzo. Nandito po tayo sa pinakadulong barangay ng Pinamalayan, Barangay Ranzo, kung saan makikita ang national awardee as Best Marine Protected Area sa buong Pilipinas, ang Ranzo Fish Sanctuary. Okay, so puro paahon po ang ating pabalik galing Ranzo. Tatlong paahon. Ingat lang ng konti kasi may mga minsan may mga bato sa gitna ng kalsada, siguro galing yun sa taas, gumugulong pababa. Kaya dapat alerto ka sa dadaanan mo para iwas disgrasya. Medyo magutom na. Try natin kung may makikita tayong pwedeng kainan, pero ang naiisip ko dun sa Terasa Vista kasi may nakalagay na nag-serve sila ng pagkain. Check natin. So yun, dapat po maghahanap tayo ng mga kainan. Sabi naman kanina dapat sa Terasa Vista tayo, pero tumawag sa akin yung kaibigan ko, kasal lang nila ng nakaraan at nag-iaya ng lunch sa dinner, lunch sa Dine at Lag. Kaya diretso muna po tayo ng bayan ulit. Try. Ano po tayo? Countdown in 3. Okay, so talagang sunod sa Agos lang tayo ngayong araw. Wala tayong itinerary. Papunta naman po tayo ngayon dito sa ginagawang modular dock dito sa Recodo Port. Nandito naman po tayo ngayon sa Wawa. Ito po yung kanilang baywalk. Ito po yung daan papunta sa Bukana at sa mangrove area nila. Nandito naman po tayo ngayon sa Bukana, dito sa Barangay Wawa. So yan po yung nasa likod ko, ito yung kanilang mangrove area. Low tide na po ngayon kaya ganyan na yung itsura ng tubig. Ito naman yung nagsisilbing taguan ng mga bangka nila. Sa kabila po, yun yung Morenteville.
Sa 11 taon ko sa tourism office, akala ko talaga nakita ko na lahat. At akala ko rin nagsawa na ako. Pero minsan, kailangan lang palang lumabas, maarawan, mapawisan, at muling makita ang ganda ng kapaligiran dahil sa totoo lang, hindi nakakapagod pagmasdan ng ganda ng Pinamalayan. Okay, home sweet home na po tayo ulit. 2:30 ng hapon. Nakapagod pero